ngayon, bumalik yung sekretary, sir. Ano sinabi? Hindi ka makakakuha. Nakaban ka. Sabi po sa akin ng sekretary, malinaw po yan. Malinaw pa sa tubig, sir. Kung sakali man po na meron pong mga paglabag sikap, meron naman po tayo. Pwede po natin Ay sir, kausapin yung si Ma'am masasabi Marites ko na- meron siyang paglabag dito dahil hindi niya inasikaso na maayos yung ating kababayan. Yung pong pagtanggi ni Kapitan na magbigay ng sertifikasyon, papasok po siya sa pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala sa kanyang mga nasasakupan at yan po ay uri ng graft and corruption. Kung hindi pa kami tumawag sa inyo at hindi pa kayo nakipag-ugnayan at MSWD, ay ngayon pala mag-release. Tama ba yon? Mali po. Kayo po ay nagre-renew ng inyong solo parent ID sa barangay. Opo. Ano po bang hinihingi ninyo sa barangay? Barangay certificate with barangay seal and signature of barangay captain. Bilang pagpapatunay po na ako solo parent. Kailan ka una nanghingi ng barangay certificate sa barangay? January 20 po yun. Ano yung pangalawang beses na nag-request ka sa barangay? January 22 po para i-follow up ko kung ako po ba ay mabibigyan. Okay. Okay, ano pong sabi ni Kapitan? Ito pong kapitan na to, sir, tinawagan niya po si Marlon Kembao, yung anak po niya na kagawad. Ngayon, bumalik yung sekretary, sir. Ano sinabi? Hindi ka makakakuha. Nakaban ka. Sabi po sa akin ng sekretary, malinaw po yan. Anong dahilan, ma'am, kung bakit daw kayo binan sa barangay? Wala po sinasabi sa akin, sir. Wala man lang binanggit na kadahilanan, wala man lang in-explain sa'yo kung bakit binan or dininay yung pagkukuha mo ng barangay certificate. Tama ba? Opo, wala pong sinabi, sir. Sinubukan na makipag-ugnayan ng helpdesk ibabitag mo sa inireklamong kapitan at kagawad. Pumayag sila nung una sumagot sa aming programa pero nagbago ang kanilang pasya at tumanggi ng sumagot. Hinood lang daw nila ang renewal ng solo parent ID dahil sa munisipyo na raw kinukuha ang barangay certificate. Una kong tatanungin dito kay Kap, binanggit mo ba or in-explain mo man lang na maayos dito kay ma'am kung ano ang dapat niyong gagawin kung sakaling hindi na sa inyo kung tamang inyong binabanggit? Pero unang-una, pagka once na let's say may hindi ka ibibigay, dapat may tamang explanation. Kung wala ka naman may ibibigay na tamang ebidensya laban dun sa tao na kung bakit mo hindi na-approve yun, then may problema na po yan. At tinawagan ko po agad si Cap regarding po dyan sa solo parent. Ano sinabi ni Cap? Ano po kasi nakikita daw po nila yung complainant po natin parang umaangkas pa rin sa motor ng kanyang dati pong kinakasama or asawa po. Ganun po. Yun po yung explanation nila. Pero as of now, tumawag po yung barangay po kahapon po yata. Parang nakapag-usap na po siya sa MSWD. Mag-i-issue na daw po sila ng as per. Eh di bakit di na lang niya ginawa yun, sir, nung una pa lang? Bakit dininay niya muna tapos sa kanya tatawagan yung MSWD? Eh bakit naman ganun yung sasabihin ng mga tao niya sa barangay? Na-ban na siya, bawal na siya. Regarding sa pag-ban, hindi naman daw po nila binan si ma'am. Hindi daw nila binan, pero mismo may conversation dito, may usap-usapan na napag-uusapan na. Sabi ni tita, nakaban daw siya. Di daw makakuha ng kahit requirements mama mo or papel sa barangay. Oh, may mga conversation, sir, na ganyan na kung saan pinag-uusap-usapan. Saan ang gagaling yung ganong klaseng usapan? Hindi nang gagaling sa barangay. So, sir, ang sa akin, kung ganyan yung klaseng pagtrato ng kapitan dun sa kanyang kapwa barangay niya, hindi naman po tama yun. So, I think, dapat tignan din ng inyong tanggapan kung meron bang possible abuse of authority dito sa nangyari kay Cap. Yes, sir. Kung sakali man po na meron pong mga gano'n na parang meron pong paglabag si Cap, hindi po natin Ay sir, kausapin yung si Ma'am masasabi Marites ko na- meron siyang paglabag dito dahil hindi niya inasikaso na maayos yung ating kababayan. We gave the opportunity kay Cap na magsalitaan sana pero may binabanggit pa lang siya dito na hinood lang daw ang renewal dahil sa munisipyo na nakukuha ang barangay certificate of mothers. Hindi naman in-explain na maayos. Hindi ko po, sir, masabi. Siyempre po, kailangan po natin maano po yung side naman po ni Cap. Ang issue po na kaharap dito sa kasalukuyan yung pong pagtanggi ni Kapitan na magbigay ng sertifikasyon sa batas po sa Solo Parent Act at sa kanyang implementing rules and regulations. Liwanag po ang tungkulin ni Kapitan o ng barangay. Ano po yung tungkulin? Ginoong Carter po mga kababayan? Ang tungkulin po simple, sertipikahan na yung solo parent ay nakatira sa kanyang barangay sa loob ng 6 na buwan. Sa pagtatanggi ni Cap ng pag-i-issue ng certificate, then may problema. At tama po yun kasi po ang pinaka-problema talaga dito sa issue na to, requirement po ng Solo Parent Act, both the original and the amended. Sa kabatiran po ng mga opisyalis natin,
natin, sa lahat po ng kaso, kasi iba-iba po yung solo parent na kinaklasipika At sa lahat po ng yan, klasifikasyon, pangunahing kondisyon, yung pong sertifikasyon ng barangay. Ibig sabihin, hindi maglalabas si munisipyo ng solo parent ID card kung wala po si barangay captain certification. Kung ayaw ni kapitan yan, papasok po siya sa pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala sa kanyang mga nasasakupan. At yan po ay uri ng graft and corruption, Section 3A, Republic Act 3019. Ang usapan po namin ni Ma'am Marites, nung nalaman namin na hindi po siya binibigyan, kasi nga po may sabi niya may problema. So ang advice po namin sa kanya, sir, mag-submit muna po ng mga available na documents. Yes, and then po kami na po ang mag-validate. Okay, yes. From your experience dyan sa social welfare, ano po yung purpose ng pagbibigay ng barangay certification sa inyong tanggapan? Una-una po kasi kapag nag-certify si CAP, ibig sabihin po talagang pinatototohanan po nila na isa po siya legitimong residente ng kanilang barangay, and then talagang pinatototohanan din po nila na wala po siyang kinakasama. Is it possible na inyong tanggapan na mismo makikipag-ugnayan dun sa barangay para ma-issuehan yung certificate? Mas maganda ma'am na kayo na lang siguro ang tutulong para makuha ni ma'am yung certificate. Nagkaroon na rin po kami ng dialogo po ni CAP. So, by next week po siguro, magpa-follow up din po kami. Ang dapat pong gawin ni Kapitan, una, ilabas yung certification kung talagang nakatira dyan, yung pong panauhin. Ngayon, kung meron siyang sinasabing problema, kung nakatira, hindi po nakatira sa barangay niya, pwede siyang tumanggi. Pero hindi niya pwedeng tumahimik at basta lang ayaw niyang maglabas ng certification. Wala naman siyang sinasabing dahilan. Because dereliction of duty na po yan Ibig sabihin, dereliction of duty, tungkulin niya maglabas, pero hindi niya ginagampanan, delikado po siya dyan. Sir, ano po magagawa ng ating DILG to assist? Pwede po siyang lumapit po sa Sangguniang Bayan po, sir. Gusto ko lang din i-emphasize, January 20 pa nangyari ang application. Tama ba, sir, na ganun katagal ng panahon aabutin yung pag-release ng certificate? Kung hindi pa kami tumawag sa inyo at hindi pa kayo nakipag-ugnayan at MSWD, ay ngayon pa lang mag-release. Tama ba yon? Tinatanungin kita, sir. Answerable by yes or no. Tama ba o mali? Yun, sir, hindi ko siya ngayon. Siyempre po, kailangan po natin Sir, sagutin mo na ako, tama o mali? Tama o mali? Mali po. So given that, sir, mag-iimbestiga ba ang DILG? Kasi naintindihan ko naman, sir, kung nag-aalangan kayo magsabi dahil hindi pa nakukuha ang panig ni CAP, pero ang sa akin dito, Yes, sir, kung may nakikitang probable cause ang DILG, then I think, di ba, dapat mag-iimbestiga kayo? Sa Sangguniang Bayan po namin siya nire-refer, sir. Pero meron investigation power yung DILG, sir. Kung hindi nyo naman kaya, pwede naman namin lapitan yung central. Kasi yung central, pagkakausap namin, wala naman problema. Sila ay mag-iimbestiga kaagad. Bakit sa inyo, i-refer nyo pa kaagad sa Sangguniang Bayan? Pwede naman kayo may enforcing power naman din ng DILG. Yun, sir. Sige po, i-check din po namin, provincial director po namin. I-check ko namin din po, sir. Basta, sir, ang ating pag-uusap ngayon, dapat gawa ng paraan ng DILG, maimbestigahan din ang pangyayari para maiwasan. Kasi, sir, kung hindi masampulan yung ganitong klaseng estilo ng mga kapitan, then magkakaroon ng problema, di po ba? Kasi hindi lang po first time ito na may ganitong klaseng issue, kundi marami ng beses na kung saan may mga barangay captain na nag-hold kung hindi pa kami tatawag sa kanila i-release. Yes, sir. Makakaasa po kayo, sir, kung ano po yung nararapat po na gawin po namin. Ang nararapat po na gawin ninyo, imbestigahan itong issue na to. Okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Alright. Maraming salamat sa inyo. Ma'am, mayroon ba tayong balita? Kausap ba kayo ng barangay regarding dito or MSWD? Hindi pa po. So ngayon ma'am, may mga additional questions lang ako doon sa napag-uusapan natin noong nakaraan. Opo, sir. Ano ba yung mga rason or akusasyon laban sa iyo kung bakit hindi ka inisyuhan ng certificate? Wala nga po, sir. Wala pong pinaliwanag kahit isang letra po. Wala po. Ron, matanong ko lang ma'am, meron ka bang kinakasama ngayon sa bahay? Wala po, sir. Mga anak ko lang po. Hindi mo kausap yung mga tatay ng anak mo? Wala kang kahit anong komunikasyon sa kanila? Gano'n lang po, sir. Hindi mahabang pag-uusap, sir. Ano bang status ng inyong relasyon ngayon? Fully separated? Magkaibigan kayo? Ano bang meron sa inyong dalawa? Kaibigan na lang po kami, sir. Maganda po ang tratuhan namin sa isa't isa. O ano tong parang picture nakikita ko na magkasama kayo sa isang kolong-kolong at tatawag dito? Anong storya dyan ma'am para malaman ko lang din? Yung po kasi
Yung kulong-kulong na yun, sir, conjugal property po yun. Pero sa akin po nakapangalan. So, yun ang dahilan mo dyan regarding dyan. So, kausapin na natin itong kagawad ng Barangay Tubo-Tubo, Dinalupihan, Bataan. Hindi sila nakasagot no nakaraan, pero ngayon gusto daw nila magsalita dito sa programa dahil daw nagkaroon ng isang one-sided daw yung storya. Kaya ngayon, kausapin na natin si Marlon Kiambao, kagawad ng Barangay Tubo-Tubo, Dinalupihan, Bataan. Ano po masasabi ng ating barangay tungkol po dito? So, January 30 po, sir, nagbigay po siya ng requirements po sa amin. Kaya nga po, so, 2026 po, 2025 pa lang po, sir, meron na po kami mga naririnig na aligasyon tungkol po sa kanilang dalawa. Yung minsan po, sir, halimbawa, sir, sa hanap buhay, sir, katulong pa po, sir, yung asawa, sir, dahil nakabalita po kami, sir, yung mga paninda niya po is galing pa po sa bundok. Dalawa po silang naghahanap buhay. So, January 20, nag-apply po siya. Ang January 21, nag-report po kami sa MSWD. May mga crew kami, parang tingin po namin is disqualified. Kung halimbawa po man sir, na humihingi po kami ng guideline pagdating po sa may solo parent. Sige, wala naman problema kung sa tingin ng barangay na mayroong mga aligasyon na kagaya niyan. Matanong ko lang ba, sir, nakausap niyo ba itong si Ma'am Marites regarding sa mga aligasyon? Kapag halimbawang nasabi niya na yung gusto niya, sir, kapag sasagot kami, sir, minsan, sir, tumatalikod na lang. Kaya hindi po kami makapag-explain na maayos dyan, sir. Sir, yung January 22 po na sinasabi niya na nakaban po, sir. Actually, sir, nagkaroon po kami na miscommunication sa may barangay. At the same time, sir, yung secretary namin is bago po. So, inaamin ninyo na sinabi talaga ng sekretarya niyo na nakaban na si Ma'am? Opo, sir. Actually, sir, ang nagkaroon po ng miscommunication, sir, between po sa akin tsaka po kay Kap. Bakit? Ngayon po, sir, ang pagkakaintindi po kasi ni Kap dun sa hold is ban po. Kaya po, sinabi po ng secretary namin, ban po. Sinubukan niyo ba habulin or puntahan itong si Ma'am Marites na para i-clarify sa kanya na hindi siya nakaban? Kasi pagkakamali yun ng tao niyo, so dapat sana pinuntahan niyo para maintindihan niya. Yung unang ginawa namin, sir, sinubukan namin siyang habulin. Kaya lang, sir, pumalikot na po siya, sir. Nai-report niyo na ba sa MSWD yung mga impormasyon na nakalap niyo at kung bakit niyo hinold yung aplikasyon? Yes po, sir. Sabi nila, for investigation po, sir. Yeah. Ma'am, may pakiusap lang sana ko, ma'am, na kung pwede, kayo na siguro mag-oversee regarding this said case, kung may verification process na dapat gawin or whatsoever. Kasi ang sa amin lang naman dito, dapat sana kung nag-issue man sila ng certificate, dapat nakalagdatin yung explanation on the said part na, yes, confirming na said resident siya. But on the part of the said ex-partner niya, hindi lang sila sure on the said status because of certain claims and alleged accusations. Sa consideration po kasi ng solo parents, sir, dahil nga doon sa expanded law ng RA 11861, Okay. ang case po kasi niya magpo-fall po siya under separation de facto. Kung halimbawa po nag-uusap na po sila, yun po yung report ng barangay, so doon po kami papasok na mag-conduct ng investigation. Kasi depende po yan sa pag-uusap nila kung related po ba sa co-parenting po nila. Let's say may co-parenting, naghihiraman po ng anak. Kapag napatunayan po yun, possible po talaga na ma-disqualify po siya. Kung mapatunayan naman po na hindi sapat yung support po, pasok pa rin naman po si Mama Marites as solo parent. Basta po, mapatunayan na hindi po sila nagsasama sa isang bahay. Tama. Let guide the barangay on this aspect kasi mukhang hindi ata din nila kabisado kung paano po ba yung ganitong klaseng proseso. Kasi, ma'am, I think manghimasok na po kayo dito. Kayo na po mismo magsuri at i-guide nyo itong si Ma'am Marites Actually, kung ano ba yes dapat. Po, sir. Naka-schedule na po kami ng federated officer, nag-coordinate na po ako sa kanila. Kami po, personally po, bababaan na po namin talaga sa barangay. Alright. Okay. So with that said, ma'am, maraming salamat po sa inyo. Asahan po namin yung maging assistance ninyo dito kay Ma'am Marites. Thank Alright. you po, sir. Good morning po sa inyo lahat. Alright. So ano bang nasasabi natin dito, attorney? Na may problema po si Kapitan. Ngayon, dinadagdagan ni Kagawad. Sa ilalim po ng Section 5, Republic Act 6713, nakalagay po dyan na ang mga tao sa gobyerno, pag dumating sa kanila ang isang verbal or written request or written communication or verbal communication, mandando po sila, pinag-uutusan po sila ng Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees, na sumagot sa loob po ng 15 araw at ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng kanilang sagot. Dahil pag hindi po sila sumagot, parurusahan po sila ng ombudsman, parurusahan sila ng sangguniang pambayan, o di kaya kung kagawa dito ng bayan, sangguniang panlalawigan. Ganun po yun, Ginoong Carl Tulfo. Hello, Cap Eduardo. Ano po nangyari na kung saan nagkamali daw kayo ng sabi dun sa inyong sekretariat? Opo, nagkamali po ako. Hindi naman po siya nakaban. Cap, matanong ko lang, ilang taon na po kayo?
74 na po. Kap, siguro ganito na lang sa susunod iwasan na lang natin yung mga ganyan, explain na lang na maayos. Para lang Kap, maiwasan, at least masasabi ninyo na ginawa ninyo yung trabaho nyo, inilagda nyo sa papel. Ito yung dahilan, ito yung explanation. Para kahit magbaktol siya, kahit anong gawin niya, merong papeles na magpapatunay kung anong ginawa niyong trabaho. Apo. Okay, Attorney Batas, nandiyan pa ba kayo? At tama po kayo dun sa inyong pahayag, dun sa inyong payo kay Kapitan. Para nagsangganon, walang nabibitin. Total, tungkulin naman niya magbigay ng paliwanag dun sa taong nagbibigay ng kahilingan sa barangay. Paliwanag niya kung bakit hindi mabibigyan ng sertifikasyon, anong kanilan. Pero ginawang Cartulfo, kailangan nakasulat. At nang merong Yes. pinagbabatayan, ito pong nakikiusap sa atin ngayon. Ma'am Maritas, nandiyan ka pa? Yes po, nandito po ako. Ma'am, ganito na lang no, so hayaan na lang namin yung MSWD on this part. Pero rest assured, actionan po namin ang reklamo na ito na nakausap naman natin ng MSWD at tuluyan nilang tututukan at iimbestigahan ito. Okay, sir. Okay ma'am, maraming salamat po sa inyo.